Hello, Cancer! Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kahit nasaan man po kayong parte ng mundo sa ngayon, I hope okay po kayo, safe po kayo, no? Keep safe and mag-iingat lagi. Welcome back po sa Star Tarot, and kung bago kayo dito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all po. Tingnan natin ngayon ang mga messages ninyo for October 18. For Cancer, we have risk. Ayan. So, may mga bagay dito na kailangan ninyong mag-take risk, no? Parang, ang iba sa inyo dito, maaring kailangan na ng talikuran ninyo kung ano man ang comfort zone ninyo at mag-take adventure na kayo ngayon at magsubok na kayo ngayon ng mga bago para sa inyo, no? Mga uncharted territory, kumbaga. So, what else? We have dance. Ayan. So, allow yourself some fun each day, just as the sun dances with the moon each night. Cancer, maaring sobrang busy kayo lagi. Lagi kayong maraming trabaho siguro ang ginagawa ninyo. Lagi kayong busy, no? Lagi kayong preoccupied. Kaya, iniimbitahan din kayo dito na have fun naman, no? Kailangan din ninyo ng balanse sa sarili ninyo, no? Mas kailangan ninyo ng balanse nang sa ganyan maging mas productive kayo, mas may concentration, mas effective ang mga maiisip ninyo gagawin, mga ganon, strategies, yung mga ganon ba, no? Depende sa inyong sitwasyon. But whatever the case may be, kailangan ninyo na i-incorporate yung oras ninyo para sa sarili ninyo to have fun and to unwind naman, no? Kailangan yan. Clearing, make room for growth. Ayan na nga. It feels like to me, no, na yung pag-take risk ninyo, isang manifestation na yan na nag-grow na kayo as a person, as an individual, diba? Kasi magsusubok na kayo ngayon ng mga bago sa buhay ninyo. Magsusubok na kayo ngayon ng mga uncharted territory. Susubukan na ninyong pasukin ang mga ganong bagay ngayon. Kaya that is a manifestation already of you growing, diba, sa person. And ang iba naman sa inyo dito, you know, Cancer, parang kayo parang iniimbitahan kayo dito to lighten your load, no? Maaaring ang dami-dami pang bagahe na bit-bit ninyo dito, no? Cancer, kaya this is inviting you to clear, no? To clear your life, to clear things sa buhay ninyo. Kasi parang marami pang siguro mga emotional baggages yan, emotional wounds, no? Lighten your load. Ang daming bagahe ninyo, Cancer. Yun ang akin napipick up dito. Kaya iniimbitahan kayo dito na i-clear na ninyo ang mga yan. Nang sa gayon, make room kayo sa sarili ninyo at makapag-welcome kayo ng mas bago naman, no? Mga bagong sitwasyon, bagong relationship, bagong tao, bagong experiences naman ang ma-welcome ninyo sa buhay ninyo, no? Kumbaga, out with the old, in with the new na naman ngayon ang gawin ninyo, Cancer. Okay? And caution. Ayan. So, take caution din sa mga gagawin ninyo, sa mga plano ninyo sa ngayon. Do not jump into something na hindi man lang ninyo napag-isipan, hindi ninyo pinagplanuhan man lang, or don't jump into something na hindi man lang ninyo inalam kung ano ang papasukin ninyo, no? Yun ang ganap dito. Even if you're taking risk, no? Even if you're taking an adventure at some point dito sa mga bagay-bagay sa buhay ninyo, kailangan pa rin, no? Para sa ikakatagumpay ninyo, para sa ikakatagumpay ng kung ano man ang goal ninyo dyan, you know, it's still necessary na pag-isipan, pagplanuhan, 'di ba? And mag hard work 'yon. So what else? We have persevere. Yan, speaking of hard work. Kailangan din talaga ninyo na sipagan, mag-persevere, continue to go on with what you are doing kahit na medyo siguro may challenging situation dyan, kahit medyo mahirap, you know, just continue on, no? Mag-hard work pa, maglagay pa ng more effort nang sa gayon, pagtagumpayan ninyo kung ano man ang pinasok ninyo, no? So, continue to persevere. Yun ang sinasabi nito. Don't lose hope. Don't give up. Kasi, sayang naman ng pagkakataon at sayang naman ng effort na panahon at resources na nilagay na ninyo sa kung ano man ang bagay na yan, no?
Generosity, ayan. So, this is, you reaping the rewards, no? Naman ng mga kabaitan din na ginawa ninyo sa ibang tao, yung mga magagandang bagay din na ginawa ninyo para makatulong sa ibang tao. Parang ngayon din ang pagkakataon for you to receive something, no? Maaring the divine universe is going to give you something, no? It's going to bless you something naman para parang premyo din ninyo, 'di ba? Sa mga gagandang bagay na ginawa din ninyo para sa ibang tao in the past. So what else? Listen. Ayan. Listen to the divine guidance sa inyo. Kasi ang napipick up ko dito, Cancer, you are divinely guided talaga. The divine universe maybe is sending you signs, symbols or synchronicities to guide you. Kung ano na ang nararapat ninyo gawin, how are you going to navigate this newness, no? Nasisimulan ninyo ngayon, no? Yung mga ganon. So, it is extremely important for you to always listen and follow what your intuition is telling you. Nang sa gayon, makakasiguro ka na nasa tamang direction ka lagi. You are going to tread the right path, no? Na para sa inyo. What else? Retreat. Ayan. So, you will need to do that talaga. Makakatulong yan sa inyo para kayo ay makapag-tune in din sa inyong intuition, makapag-tune in sa inyong inner self, no? At makapag-clear kayo, ma-figure out ninyo ngayon ano nga mga bagay, mga damdamin, mga nararamdaman at iniisip ninyo that you need to let go, 'di ba? Ano yung parang panahon nito ninyo, no? Para mag-dissect din kayo ng mga feelings and emotions, yung mga naiisip ninyo, 'di ba? At kung ano na ang mga nangyayari sa buhay ninyo, what are the things that you need to focus on, anong mga bagay na kailangan na ninyong i-release sa buhay ninyo, yung mga gayon. So, yung pagre-retreat na to, yun ang malaking bagay na makakatulong sa inyo para magawa ninyo ang lahat ng yan, no? So, good luck, Cancer, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At kung nasaan mang parte kayo ng mundo ngayon, mag-iingat po kayo. Sana po ay lagi kayong safe. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo rito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all po. Tignan natin ngayon ang mga messages ninyo for October 18. Pauna mensahe ninyo, trust. Ayan. The robin trusts her wings, not the branch she sits on. Ayan. So, parang napipick up ko dito, maaring ang iba sa inyo dito, merong mga plans sa buhay or merong mga ginagawa kayo sa buhay na kung ano man ang ine-expect ninyong outcome or resulta, no? Parang hindi nangyayari, no? Parang ganon. So, iniimbitahan kayo dito to don't lose hope. Don't ever despair. Dahil maaring yung mga bagay na yan na ine-expect ninyo, maybe it's not the right time pa para mag-come to fruition ng mga yan. Maari din na that is not part of the divine plan to happen sa buhay ninyo around this time. Maari din na the divine universe is preparing something better than that, no? Because para sa inyo, maaari din ganon. Kaya, ano't ano man ang rason ng divine universe, no? We wouldn't know kung ano ang rason, pero ang invitation sa inyo dito, magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang, Scorpio. Maganda man ang nangyayari or hindi, just trust the divine because it is always what is best for you naman ang hinahanda para sa inyo. It's always what is best for you at this time, no? Yun ang laging piniprepare para sa atin, 'di ba? Ng divine universe. Kaya magtiwala ka lang, no? Magtiwala ka lang na kung ano lang ang divine plan talaga, yun ang mangyayari. Because
Kung meron man tayong mga planong hindi natutupad, you know, that sometimes it's also God's way of protecting us, diba? And God is always preparing something. It's always giving us what is the best for us, no? At a certain time. Kaya, magtiwala lang kayo, no? Scorpio, magtiwala lang kayo. That kung ano ang para sa inyo, yun ang dadating. Kung ano ang best para sa inyo, yun ang mangyayari. Okay? Forbearance, do not be deterred by the thorn amidst the roses. Ayan. So, carry bells ninyo yan. Kahit may mga challenging situation dito na nangyayari sa buhay ninyo, lagi lang kayong magtitiwala sa Panginoon, sa plano ng Panginoon. Lagi lang kayong magdadasal, no? Na kung ano man ang para sa inyo, yun ang dadating, yun ang mangyayari. Okay? Huwag kayong mag-give up. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Yung mga ganun. Continue on, no? Continue on with what you are doing. And ang mahalaga, makikinig kayo lagi at susundin nyo lagi kung anong binubulong sa inyo ng iyong intuition. Because that is a direct message from the divine, no? Divine guidance yan, na bulong ng inyong intuition. Kaya yun ang sundin ninyo lagi, no? Humility, yan. Flowers are unaware of each other's beauty. They bloom regardless. Ayan. So this is, what you need siguro, Scorpio, no? Maramdaman ninyo ngayon ang magpaka-humble lang, you know? Nasaan man tayo sa ano man ang estado natin sa buhay, you know, always keep your humility in your heart. Yung mga ganon, ano? Mas humble tayo, mas binibiyayaan tayo. Mas humble tayo, mas binibless tayo. Diba? Strength, yan, you may need inner strength din dito, no? Scorpio. Kailangan talaga ninyo dito din na magpakatatag kayo, no? Huwag kayong mawalan ng pag-asa, magpakatatag at hindi mawawala ng pag-asa at hindi mawawala ng tiwala, no? Sa divine universe. Magtiwala kayo sa Panginoon at sa plano ng Panginoon para sa inyo. Okay? We have surprises. Ayan. See, may mga sorpresa ang divine universe para sa inyo dito. Mga bagay na hindi ninyo yan sukat akalain, hindi ninyo maisip, hindi man lang pumasok sa hinagap ninyo na those are going to happen or dadating sa buhay ninyo at a certain time, no? Scorpio, kaya it's going to be a big surprise, no? May mga miraculous events dito na maaring mag-unfold sa buhay ninyo, Scorpio, no? Grow, ayan, all flowers must grow through dirt. Ayan, lahat naman talaga tayo ang pagtatagumpay natin, para maranasan natin ang tagumpay, nagfe-fail muna tayo, 'di ba? Lagi tayong nagsisi. 'Di ba? Bago tayo makarating sa number 10, lagi tayong magsisimula sa 0, 'di ba? Kaya ganun din 'yon, Yung pag-grow natin, yung pag-thrive natin, nanggagaling din tayo doon sa scratch. Nanggagaling din tayo doon sa pinakamababang antas, kumbaga, 'di ba? So everyone starts with the 0, no? At nagtatagumpay tayo from there. So that is just a reminder for you, no? Generosity, ayan, generosity energy is at play sa buhay ninyo ngayon, Scorpio. Ang napipick up ko dito, maaaring you are going to be on the receiving end ng equation. Kasi sa yung generosity, 'di ba? Sometimes tayo yung nagbibigay, tayo yung tayong tumutulong, and sometimes tayo din naman yung nagre-receive, tayo yung binibigyan, tayo yung humihingi ng tulong, 'di ba? And it feels like to me ngayon, you are on the receiving end. Kayo ngayon yung magre-receive, no? It's either na kayo yung hihingi ng tulong ngayon, kayo yung may pangangailangan, kaya hihingi kayo ng tulong, or merong mga tao ngayon na magbibigay sa inyo ng kusa, maaaring ganun. Kung anong kailangan ninyo ngayon, dadating yan, Scorpio, no? Yun ang akin na pipick up dyan. You also have present. Ayan. Present moment. Be here in the present time, in the here and now, Scorpio. Maaaring ang iba sa inyo dito, so focused on the past still, or maaari namang super focused naman sa
pagpaplano about the future or pagpe-prepare for the future. To the extent na parang na-overlook na ninyo or nai-ignore na ninyo kung ano ang nangyayari sa ngayon. So this is a reminder, no, for some of you is Scorpio, na may ganong sitwasyon na mas maganda, mas masaya, di ba? Mas practical kung dito tayo sa present moment, sa present time mag-focus. Kasi in the first place, wala naman na tayong magagawa about the past. Nakalipas na yon, wala na tayong magagawa doon. Yung future naman, we never know, diba? Kung ano ang parating. We never know kung ano yung mangyayari bukas, diba? Sa makalawa, we never know what is coming towards us tomorrow. Kaya, mas maganda talaga na kung ano, kaya mas maganda talaga na ngayon tayo, mag-focus tayo sa kung ano ang meron sa ngayon. Let's savor it, let's enjoy it, let's experience the present moment, no? So, yun din ang reminder sa inyo dito is Scorpio. So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Kahit nasaan man po kayong parte ng mundo sa ngayon, sana po ay safe kayo. Okay? At okay kayo. Mag-iingat po kayo lagi. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all po. So, tignan natin ngayon ang mga messages po ninyo for October 18. Uncertainty. Ayan. So, maaaring may mga ano kayo ngayon, uncertainties na nararanasan, you know, may hindi kayo sigurado sa mga ganap, kung anong mga mangyayari, ano dapat ninyong gawin, yung mga ganon, no? But don't worry, you will be guided, no, Pisces, you will be guided by the divine, kung ano na ang nararapat ninyong gawin, ano na ang mga bagay na kailangan ninyong pagtuunan ng pansin, yung mga ganon. So, there is path. So, it feels like to me, Pisces, na you will be guided to the right path. No? So, napakahalaga na lagi kayong mag-tune in sa iyong intuition. Nang sa gayon, lagi ninyong mapipick up kung ano yung divine guidance para sa inyo ng divine universe. No? You will be, guided to the right path, to the right direction. Ang napipick up ko dito, the right path, no, natatahakin ninyo sa ngayon will be illuminated for you. Kaya napakahalaga, no, ulit-ulitin ko yan, napakahalaga na lagi kayong makikinig sa intuition ninyo because there are maybe intuitive messages, maaring intuitive nudges, maaring mga signs, symbols, and synchronicities ang ipinapadala sa inyo ng divine universe dito sa inyo to guide you to this right path na pupuntahan ninyo. Okay? What else? We have adventure. Ayan. So, maybe, no, yung path na yan is for you to take a new adventure. No? Maybe you are onto a new path talaga dito. Totally different. Totally new for you. Maaring this is an uncharted territory para sa inyong Pisces, no? So, talagang maaring ito yung ano ninyo ngayon, ito yung kailangan ninyong gawin. Maaring ito yung kailangan ninyong pag-focusan ngayon, ano? Hindi na kayo doon lang sa kung ano ang comfort zone ninyo, but maybe it may require you ngayon to to tread a path na totally new for you, no? Pisces, woods, ayan, be like the woods, calm, soothing, mysterious, and full of life. Ayan, so kalma lang, no? Maaring to, Pisces, pick up ko dito, parang meron kang parang pasensya na, natatawa lang ako doon sa nakita ko. Parang inaakbayan ka ng iyong mga angels, no? Yun ang nakita ko kaya natawa ako sa sa cute na scene, no, na nakita ko. Yung parang inaakbayan ka dito, niyayakap ka, inaakbayan ka ng mga guardian angels mo dito. Kaya parang
kahit you need to take a new adventure dito, even if you're going to tread a path na you've never been to before, yung totally new talaga sa inyo dito, bagong subok ito para sa inyo, parang kalmado ka lang, parang relax ka lang, parang confident ka lang dito. It's because may ano ka, yung binabantayan ka, ginagabayan ka, inaakbayan ka, sinasamahan ka ng yung spirit team dito, lalong-lalo ng iyong mga guardian angels, no? Pisces, yun na napipick up ko dito. Ay, ang cute. Alam mo, makikita mo lang yung nakita ko, ang cute. So, we have hidden depths. Ayan. You only see the surface. Look beyond. Okay? So, don't just settle on kung ano ang nakikita mo sa panlabas, no? Dahil lagi naman ganun, 'di ba? Hindi lahat ng gold hindi lahat ng makintab na nakikita natin ay gold. Ayan. So, yun pala. Thank you, Spirit. So, yun. Kaya may mga pagkakataon dito sa buhay ninyo, Pisces, na very appealing siguro ang mga opportunity na makikita ninyo or mga ino-offer sa inyo. Very appealing, very attractive para sa inyo. But don't settle on kung ano lang ang pinapakita sa iyo, kung ano yung binebenta sa yung mga chika, 'di ba? Para na mainganyo ka, no? You also have to dig deeper. You also have to do your own research. You also have to investigate further. Kailangan din ninyo na alamin talaga kung ano ang nilalaman ng opportunity na yan. Yung mga ganon. So, do not settle on kung ano lang ang nakikita mo sa surface. Okay? So, we have surprises. Dahil maaring ma-surprise ka, no? Maaring ma-surprise ka, kaya kailangan mong mag-effort ka din, no? Gumawa ka din ng move. Gumawa ka din ng mga paraan nang sa gayon madiscover mo, makita mo kung ano talaga ang truth, no? Kung ano talaga yung nilalaman ng lahat-lahat, no? Na nilalaman ng opportunity na yan, kung yan ay opportunity. So there are going to be a lot of surprises din dito, Pisces. There are so many blessings na maaring dumating sa inyo, miraculous events na maaring mag-unfold sa buhay ninyo around this time, Pisces, no? We have persevere. Yan, continue to persevere. Magsikap, magtiyaga, no? Yun ang mga sikreto sa pagtatagumpay, 'di ba? Meron kang magandang plano, nagsisikap ka, nagtiyatsaga ka, nag-e-effort ka. Ang resulta niyan tagumpay, no? Kaya kahit ang minsan sa ginagawa ninyo siguro medyo napapagod na kayo, maaring nahihirapan na siguro kayo, or natatagalan na kayo sa journey ninyo, sa resulta, ang tagal dumating na resulta, you know. Don't give up. No, don't give up. Just continue on with what you are doing, with what you are focusing on, and always listen to what your intuition is telling you, because it will always guide you kung ano ang nararapat na ninyong isipin, gawin, 'di ba? Yung mga ganon. Kaya diretso lang, ipagpatuloy lang, pagsikapan pa, no, mag-effort pa kayo, dahil pasasaan ba at mararating nyo din ang finish line, diba? Mararating nyo din ang ma-achieve nyo din kung ano man ang gusto ninyong ma-achieve. Okay? We have relax. Ayan. So, kailangan din ninyong mag-relax, no? Kailangan nyo din dito na magpahinga. You know why? Ang napipick up ko dito, Pisces, maraming pinagkakabisihan si Pisces, maraming ginagawa, maraming pinagpupukusan, and maybe, you know, because there is new path that is opening up for you. Parang iniimbitahan ka dito ng spirit to relax, to unwind, to do some self-care, para paghandaan ninyo kung ano man ang bagong parating na to. Paghandaan ninyo yung mga sorpresang ito, because maaring mas lalo kayong mabusy, no? Kaya ngayon pa lang, paghandaan nyo na, i-ready nyo na ang sarili ninyo. Kailangan physically, mentally, emotionally, spiritually fit and ready kayo para sa mga bagong sitwasyon na to na parating sa inyo, no? Para ma-maximize ninyo, mas ma-enjoy ninyo, mapag-focusan ninyo talaga ng mas maayos kung ano man ang mga newness, no? Mga surprises at mga new path na magbubukas para sa inyo. So Pisces, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.